Blessed Sunday everyone. Ug sa tanang mga kaigsuonan nato sa pagtuo. Happy Easter Sunday. And sa tanang mga igsuon ako sa pagtuo sa unod, maayong adlaw igpapahulay. And naanapunta karon sa ato ang weekly nga pagpahinumdom ba kaha, pagdasig o pagpahimatngon sa matag usa. So, nanghinaot ko igsuon nga adto na tay makutlo bisan gamay lang nga pagtulon-an gikan sa pulong sa ato ang buhi nga Dios. So, dalaygon ang Ginoo karong adlaw igsuon nanghinaot ko nga kitang tanan makabaton og panahon diha sa ato ang buhi nga Dios. Amen. So, dili ta maglangan igsuon adto ta sa patalinghog sa pulong sa Ginoo nga naa makita sa Psalms 119 verse 103. Okay? Unsay gingon din ha? Direct my steps by your word, and let no iniquity have dominion over me. Ang Diyos magapanalangin sa iyang mga pulong. Bless your word, Jesus. Anoint your word, Lord, na makahatag ni dungag sa labutan Ginoo sa among espiritual na bahin o Diyos. Salamat sa iyong pagabuhaton. In Jesus' name, amen. Pasunda ang akong mga lakang sa imong mga pulong ug ayaw itugot nga bisan usa nga kadautan nga magagahom kanako. So, sa wala nakabalo, Book of Psalms is a collection of songs from different authors. Isa na din ha si King David. And imagine, King David wrote this one. So, even si King David, gusto siya nga ang pulong sa Ginoo igsuon higala maoy maggiya sa iyahang mga lakang. So praise God. Pagadalon ko kamo sa mga nagaingon, directed steps or sa Bisaya, giniyahang mga lakang. Before ta maging expert igsuon higala sa usa ka butang, moagi sa tag mga basic training, right? So, before ka mahimong expert sa kunyari, even ang pag-start pa lang nato og lakaw, nga nag-edad ta og 1-year-old, siguro ingana. Giyahan pa ta sa ato ang mama or sa ato ang papa, gunitan pa ta, kay basig madagma ta. Right? So, ingana. Then, before po ta magkaroon og knowledge mahitungod sa pag-eskwela, ginatudluan na ta daan sa balay, sa ato ang panimalay. Tama? Before nimo ipa-enroll imuhang anak sa kinder, natudluan na nimo sa basic na mga dapat niyang matun-an. Right? And before ta mahimong professional sa degree nga ato ang gunitan, kailangan mo agi sa taog years of training, years of studies. Ay hata makadawat sa diploma, sa certificate. And before pud ta magkaroon og mastery or masteral degree, moagi na pud tag mga years of training and again schooling. So dinha nato makita nga dili basta-basta ang atong agian kung gusto ta nga mahimong expert sa usa ka butang. Alright? And I believe those years nga imuhang gihimo, those years nga imuhang agian, naa jud kay bulpin o papel nga imuhang gunitan pirmi aron i-jot down tanan nimong pagabuhaton. Tama? Okay. Ingana pod ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo. You become wise sa dihang sa dihang magkaroon na ta og mastery sa ato ang mga buluhaton. Magkaroon na ta og kanang wise nga panghuna-huna, and at the same time katong imuhang gina-struggle sa una, easy na lang na sa imaha kung mahimo kang expert ana. And
mo na mga benepisyo sa mga butang nga ato ang na-undergo nga mga pagtulunan o mga training sa ato ang mga kinabuhi. So sa ato apong pag kinabuhi isip mga anak sa Ginoo igsuon higalad, wala natapos ang ato ang pagkaanak sa Ginoo sa dihang nadawat na nato siya. In fact, dinha mag-start ang ato ang pagtuon, dinha mag-start ang ato ang journey nga makig-uban sa ato ang buhi nga Dios. Apil na diha ang pagsunod sa iyahang mga pagtulunan. Alright? So, what is directed steps, by the way? What is directed steps? It is everything we do guided by the Word of God, not by your own knowledge or from worldly wisdom, but by His Word. Mauna ang directed steps. Imagine kung wala tagigiyahan sa ato ang parents sa una. Imagine kung wala tagigiyahan sa ato ang trainer sa una before ta mahimong officially employed. Diba bisag hired na ka, mo undergo pa kag training? What if wala tagi-train? Pag once na ma-employed ta, daghan pud tag mga palpak. Mao nang importante kaayo ang naay training para kung isa lang na ka sa imuhang job, dili na ka mahimong palpak. Alright, ingana pud ang ato ang kinabuhi isip Kristohanon. So, ginagiyahan ang ato ang mga lakang pinaagi sa pulong sa Ginoo. Dili ta magsalig sa ato ang kaugalingong kaalam. Kay delikado na. Proverbs 3:5-6. Sige, ingon din ha. Proverbs 3:5-6. Itong basahon para klaro gyud ba? Kay basin maingon tag nagtinumo-tumo ra ta, no? Proverbs 3:5-6. Unsay ingon din na, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. So, the moment nga i-acknowledge nato kanunay ang Ginoo sa ato ang mga pagabuhaton, iyahad yung giyahan, tanan natong himuon nga mga plano, himuon na mga desisyon sa kinabuhi. Once gani na atong i-entregar tanan sa Ginoo, dili ta mabalaka. Nga naman, siya man ang ato ang gilauman nga mugiya sa ato. Alright? So what will happen if our steps are not directed? We become familiar of our sins and we get used to it. Once gani nga dili ta directed sa ato ang mga steps, mahimo na lang siyang familiar ang ato ang mga mali nga binuhatan. O masanay ta nya kanira bang pagkatamad sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, mag-meditate, mao na usa sa mga unnoticed sin for Christians. Kanang tamad ka. Abi ni mo kuan, abi ni mo wala lang na, pero sala na atubangan sa Ginoo igsuon ang laziness. Laziness in meditation or reading God's word. Okay? So basahon nato sa Bisaya be. Okay. Proverbs 6:9. Unsay giingon din ha sa Proverbs 6:9. Kanirang Bisaya kay magbinisaya ra ta dinhi mga igsoon. Proverbs 6:9. Unsa ang kadugayon nga ikaw matulog o tapulan? Kano sa kang bangon gikan sa imong pagkatulog? Proverbs 10:4. Mahimong kabus ang magabuhat uban ang usa ka kamot nga tapulan, apan ang kamot sa makugihon makapahimong adunahan. Sa pajud Proverbs 12:24. Sige ingon din ha, ang kamot sa makugihon magadala og pagbulutan, apan ang tapulan igabutang sa usa ka mabug-at nga buluhaton. Na luoy no, kung mahimo tang tapulan kay mas mabug-at noon ang ato ang mga buluhaton. So dapat jud ay magmakugihon ta. Ilabi na nga magatuon ta sa pulong sa Ginoo. Romans 12:11 unsay giingon din ha.
Romans 12:11. Ayaw kamo pakulang sa kasibot, hinunua magmainiton kamo diha sa espiritu. Alagaran ninyo ang Ginoo. Tanawa, dili magtinapulan. Dili na to pasagdan atong spiritual na kinabuhi. Kay mo reflect na siya bisag Kristohanon na ta. Mo reflect na siya sa tanan natong pagabuhaton kung tamad ta spiritually. Make God's law, His word, be our delight, our joy, our guide, or we will perish with or in our affliction. Kadelikado igsuon. Kinahanglan nga himuon nato siyang kalipay nga magbasa kanunay sa pulong sa Ginoo. Dili nato siya himuong burden. Dili nato himuong last option ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ang uban ra ba pinakalas na niya nga routine ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Naabay mga ingana nga Kristohanon. Psalms 119:92. Gawas kong ang imong kasuguan, mahimo ko nga kalipay. Sa akong kasakit, mahanaw unya ako. Tanawa. Gawas nga kung ang kasuguan sa Ginoo mahimo natong kalipay. Gawas nga himuon natong kalipay. Ang pulong sa Ginoo, part na siya sa ato ang life. Part na siya sa ato ang life ba? Dili na nato himuon mawala og mahanaw jud ta tungod lang sa ato ang mga kasakit sa kalibutan, kasakit sa mga alantuson sa kalibutan, no? Pero kung ikalipay nato ang kasuguan sa ato ang buhi nga Dios, unsay mahitabuan na? Bisan daghan tag mga mga kanang ginatawag nga pag-antos sa kalibutan, kung naatay mga anak, kung naatay kalipay diha sa pulong sa Ginoo igsuon, dili na magmatter sa atoa. Hinuon ikalipay nato. Lord, salamat naka-experience ko ani Ginoo kay pinaagi ani Lord nahimo kong more patient. Amen. So unsa pa gyud? How can our steps be directed? Paano man nga mahimong giniyahan ang atong mga steps? Una-una, obey His instructions, His word, His law, His commandment. Proverbs 8:33. Unsa giingon diha? Pamatia ang pahamatngon ug pagmanggialamon ug ayaw kini ipagsalikway. Ayaw kini pag-isalikway. Dili daw nato sa likway kung dili atong tumanon. Proverbs 6:23, unsa gingon din na, kay ang sugo maoy usa ka lamparahan ug ang balaod maoy suga ug ang pagbadlong sa pagpahamatngon maoy dalan sa kinabuhi. Kanindot, di ba? So kana ganing naanata sa Ginoo, mao nay pinakalisod sa mga Kristohanon kay nagsalig ta ba nga naluwas na ta, nagsalig na ta nga nabautismohan na ta. Di na dayon ta magbasa sa pulong sa Ginoo, di na dayon ta mag-study sa pulong sa Ginoo, di na ta mag-meditate. Mao ni pinakasayop sa mga Kristohanon nga nagsalig nga naluwas na. In fact, dapat sa dihang ni dawat ka kang Hesukristo, sa dihang ni dawat ka kang Jesus Christ igsuon higala, ang dapat natong buhaton ana, mahimo nato siyang best friend, mahimo nato siyang number 1 nga teacher, ug pinaagi lang na sa pulong sa Ginoo. Wala nay lain. Amen? So, ikaduha, depart from all forms of iniquity. Tanang hulagway sa kadautan, mga evil ways, no? Proverbs 10:29. Unsa gingon din ha? Ang dalan ni Jehovah maoy usa ka malig-ong salikdanan sa tawong matulid, apan kini maoy usa ka pagkalaglag sa mga mamumuhat sa kasalanan. Di ba? Kung dili ta mutuman igsuon sa pulong sa Ginoo, maunay ato ang mahiaguman. Malaglag gyud ta.
Dili lang kay spiritually, kundi physically. Malaglag ta. Wala tay direksyon sa kinabuhi. Okay? So, unsa pa? Depart from all forms of iniquity. Proverbs 22:8. Unsa giingon din ha? Katong magapugas og kasalanan nagaani og kalisdanan. Ug ang baras sa iyang kasuko makawang. Diba? Kadtong nagapugas og kasalanan nagaani og kalisdanan. So sa ato paigsuon, kung sige gyud taghimo og mga sayop atubangan diha sa ato ang buhi nga Dios, di na ta matingala nga nung sige tag kalisod-lisod. Tapos mailhan ra ba nimo ang tawo nga walay Ginoo? Tapos magsigi kalisod-lisod kay mangangin og laing tao. Daghan siyang badamay. Daghan siyang idamay na mga tao tungod sa iyahang kalisdanan. So magbantay ta igsuon. 2 Timothy 2:19. Apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios magapabilin sa pagbarog nga nagadala ni ining marka sa timbre nga nagaingon ang Ginoo nakaila sa mga iya ug ang matag usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadaotan. Mo na niyang patunay. Once nga Christian na ta, once nga anak na ta sa Ginoo, once nga nagasunod na ta kang Jesus Christ, mabiya jud ta sa tanan natong mga kadautan. Sa dihang nidawat na ka sa Ginoo, ang imong pagkapalahubog isalikoy na jud nimo. Sa dihang nidawat na kang Kristo, ang imong pagkakawatan, ang imong pagkadalo, ang imong pagkahilig manglibak, ang imong hilig pagka mangdaot sa laing tao, walaon na nato. Ang pagkatamad nato, walaon na nato. Walaon na nato kay nganuman naa naman ta diha kang Kristo. Lastly, live out the word of God. Ikinabuhi nato ang pulong sa Ginoo. James 1:22 sige ingon din ha, hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kawalingon. Ato pa kung igo ra ta maminaw, gilimbungan lang nato atong kagalingon. Wala tay buhat igsuon sa pulong sa Ginoo, ginalimbungan nato ato ang kagalingon. Sa paigiingon din ha sa Romans 2:13, kay dili ang mga nagapatalinghog sa kasuguan maoy matarong atubangan sa Dios. Tanawa tanan ta pwede makapaminaw sa pulong sa Ginoo, pero kun dili ang mga nagatuman sa kasuguan mao ang pagamatarungon. Amen. Sa to pa, kung nagatuman jud ta sa pulong sa Ginoo igsuon, but pasabot na matarong na ta diha sa ato ang buhi nga Dios. Ug dapat i-live out nato na. Dili nato na pasagdan igsuon. Maunay reflection dapat sa ato isip mga anak sa Ginoo. Okay? So, ito ta sa ato ang pag-reflect. What is a practical step you can make to obey God's word? Unsa may mong mga practical na buhaton nga maka-obey ta sa pulong sa Ginoo, maka-obey ka sa pulong sa Ginoo. Most especially sa pagbasa sa pulong niya. Unsa may imong practical, naisip ka practical way. Sa kaya? How was your life going when you trusted yourself rather than God? Katong sa una nga naghimo ra kag lakang nga kaugalingon lang nimo ang imuhang gisaligan. Unsa man ang nahitabo sa imong kinabuhi? Na maayo ba ka? Nadato ba ka? Na ba kay peace of mind? Na ba kay joy sa imong heart? Lastly, do you really want a directed steps in your life and be productive? Gusto ba jud ka nga giniyahan ang imong mga lakang? Kung gusto ka igsuon, then tumana ang pulong sa Ginoo. Sugdi ka na sa pagbasa sa iyahang mga pulong. Binlan ko kamo sa usa ka quote. Kay ako, kuan pud ko, learning pa pud ko. Pero nahimo na nako na nga kinaiya sa madugay nga panahon. The more you become expert in making and doing your schedule, the easier your day and week will be. So, example ni siya sa ako ang daily schedule o kana. Tanan na kung mga ginahimo igsuon na ako'y checklist
Kung dili na ko kaya in a day, per week na ko. Pero in a day na ako'y i-check sa mga butang na ako nang nahimo. Na diha ang Bible reading, devo, paglimpyo, sa ako ang trabaho, sa ako ang alaga. Ing ana ba? So, the more you become expert in your in making and doing your schedule, the easier your way or week will be. Tinuod na igsoon. Kung expert na ta, labi nagnana sa to ang mind, ay kini, ay ugma. Ugma ing ani akong buhaton. Ay sunod adlaw ing ani akong buhaton. Naana sa imuhang sistema, sa imuhang body. Naana na sa imuhang sistema. Ug kung imuha na lang mahimong expertise sa imuhang life, di na ka maglisod og unsa, di na ka maglisod og hanay sa imuhang schedule kada adlaw or kada semana. Unless na lang mutukar ang imong pagkatapulan. Wa jud kay ma-check sa imong list. Ayan, sa atong conclusion verse, the law of God is in his heart. None of his steps shall slide. Okay, Psalms 37:31. Sa Bisaya pa, ang kasuguan sa iyang Dios anaa sa iyang kasing-kasing, sa iyang mga lakang walay mahidalinas. Praise God, no? So sa dihang ang kasuguan sa ato ang buhi nga Dios igsoon, naa jud sa ato ang kasing-kasing, tanan natong lakang igsoon, di jud ma-slide. Di jud ta ma-slide sa tanan natong buhaton nga lakang. Di jud wa jud pakyas nganuman. Una natong gi-acknowledge nga naay dakong Dios nga mugiya sa ato ang mga plano. Sa ato ang mga lakang. Alright? So lastly, sige ingon din ha, sa John 8:31. Ang sige ingon ni Jesus, si Jesus miingon sa mga Hudyo nga misalig kaniya, kun pabilin kamo sa akong mga pulong, sa ako ang pulong nan kamo tinuod gayud nga akong mga tinun-an. So, mao po na atong ibilin sa atong matag-os sa karon pulong sa Ginoo. The moment nga magpabilin ta sa pulong ni Hesukristo igsoon, tinuod ta niyang mga tinun-an. Okay? So, I hope and I pray na dasig ta sa hamubo lang nga pulong sa Ginoo. God bless and be blessed and be a blessing today. Praise God.